Hallelujah, praise the Lord. Assalamualaikum po sa inyo pong lahat dyan sa Camarin, Caloocan City, Jesham family. At before I start our preaching for today, I just want to greet you a happy 6 years anniversary. Miss na miss ko na po kayong lahat yan at ako po ay ngayon ay nabigyan ng pagkakataon na muling gamitin po sa inyo for the first time for about 6 years. I think so, no? At praise the Lord that marami pong nangyaring hindi maganda. Marami pong mga ginawa ang kaaway sa ating lahat. But praise the Lord, hindi po tayo napatumba ng kaaway. At unang-una, ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Of course, sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa ating pong Jesham family, Camarin. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Sa inyo pong walang sawang pagmamahal, pananalangin sa ating pong gawain. At sa inyo pong walang sawang pagmamahal, suporta sa ating pong mga pastor. Salamat po sa inyo lahat at especially sa mga Chico family. Magmula po kay Pastor Jimmy, Ate Nora, salamat po sa inyo. Pastor Ogie, at sa inyo po may bahay kay Ate Delia, no? Kayo po mag-asawa ay very special po sa aming mag-asawa sapagkat kayo po ay ginamit ng Panginoon sa amin nung kami po ay nasa lugar po nang kami po ay talagang nasa downside po ng aming mga buhay. Praise the Lord sa mga buhay po ninyo, and I know the Lord will bless you. The Lord will keep you, not only you but the whole family of yours. And purihin ng Diyos na buhay sapagkat tayo po ay masagana na namumuhay ayon po sa kalooban ng ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Maging mo sa akin tiyahin, Tita Aw. Praise the Lord. At napakasipag mo po sa gawain. The Lord bless you. The Lord keep you. Even mga pamangkin ko po. At doon po sa Baldo family. Praise the Lord. Na hindi ko po ini-expect, no, na kayo po ay babalik po sa iglesia pong ating po naglilingkurang ito. It's not about church. It's not about us. But it's all about God. Amen. It's all about Jesus. Praise the Lord. At of course, excited na po ba kayo sa ating pong magsimula sa iglesia pong ito, sa ating pong preaching? Say yes nga po. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. At siyempre bago po tayo magsimula, ay needing ko po siyempre na po tayo maingay. Ano po, iwasan po natin na mag-ingay at magdikha ng mga tunog. Kung meron po kayong cellphone na medyo hindi po naka-silent mode, i-silent mode po natin, no? At kung meron po kayong tawag na inaabangan or iniintay, no, mangyayari lang po na i-vibrate nyo lang po, no? At pwede po kayo lumabas anytime kung kayo po ay talagang meron importanteng kausapin, no? Kakausapin. Praise the Lord! At of course, gusto ko pong bigyan ng galang po at respeto po ang salita ng Diyos sapagkat ngayon po ay ating pong 6 years anniversary. At hindi po pwede pong tayo po ay hindi seryoso. Dapat seryoso po tayo pagdating po sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Amen! Are you ready, guys? Are you ready po? Sabi nga po yung siyang katabi, ready ka na ba? Praise the Lord! Hallelujah! Amen. At ang ating pong team sa araw pong ito, no, ay yung ating pong tema na pinamagatan po nating goal. Last year po, ano, ang ating pong tema ay Jesus. No, I speak Jesus. And I was there, no? At napatunayan ko at nakita ko yung ginawa ng ating Diyos na buhay. Namimiss ko po, no? At akala ko po ako po makakauwi ngayon, hindi po makauwi sapagkat ay marami tayong trabaho na dapat pong panindigan, responsibility po dito po sa ating pong sa aming pong trabahong ito. But by the way, no, ating pong team ay goal for this year. At sabihin niyo sa inyong katabi, goal. Praise the Lord. Goal, no? Yan pong ating pong tema sa taong ito. At meron po tayong verse na Matthew 28 verse 19, no? Chapter 28 verse 19 to 20. Sabi diyan, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and lo, I am with you always to the close of the age. Amen. Praise the Lord. But one of the verse I want to read to you ay the verse of John chapter 20 verse 21, and says like this, Jesus said to them again,
Peace be with you, as the Father has sent me, so I send you. So the title of our topic for today is Go and Tell. Amen. Praise the Lord. But before that, let us pray, no? Sa harap po ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Maraming sa langit na mapangirihan, kami po nagkapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, sa inyo pong presensya, Panginoon, namin pinaranasan. At Lord, thank you so much sa amin pong 6 na taon na pagpapagal at sa 6 na taon na biyaya, sa 6 na taon, O Diyos, na inyo pong ebidensya, Panginoon, na kami po ay talagang hindi mo iniiwan, Panginoon. Thank you so much, Panginoon, sa umagang ito. And I pray, Lord, in the name of Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Gaya pong ating sinabi, ang ating pong title for today is Go and Tell. Napaka-obvious po na tayo pong lahat ay inatasan ng ating Diyos na buhay. Inatasan tayo ng ating Panginoon Kristo before He goes or He ascended to heaven. So sabi diyan, no? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them, no, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And of course, teaching them. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung ating pong title is Go and Tell. Sa verse 19, it says like, Go, no? Kayo po ay humayo. Humayo po tayo. Hindi lang po kami mga pastor o kami inyong mga kapatid sa pananampalataya, but all of us, no? If you are accepted Jesus Christ as Lord and Savior, no, you are mandated to go and tell, no, to the world that you are saved. By the grace of God, you are saved. Hallelujah. Praise the Lord. And I also says like in John chapter 20 verse 21, no? Yan po ang aking pong gustong bigyan ng focus sa umaga pong ito. John chapter 20 verse 21, it says something like, Jesus said to them again, as I read before, peace be with you, as the Father has sent me, so I send you. So, di ba napakaganda? Nung sinabi ng ating Panginoon Kristo before He ascended to heaven, nung siya po ay nabuhay sa pagkapako sa krus, siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, at siya po ay nabuhay, no, in 40 days, in His last minute ng kanya pong buhay, no, in last 40 days ng kanya pong buhay, siya po ay nagpakita sa mga disipulo. And that time, nung sila po ay nasa upper room, no, yung story po niya sa John chapter 20 verse 21, sila po ay nagkakatipon sa isa pong room, no? Sila po mga disipulo, at dumating po, pumasok po ang ating Panginoon Kristo. Amen. At kanyang magpasok, ang sabi niya, peace be with you, or salam alaikum, no? Sa salitang Hebrew. As the Father has sent you, so I send you. So, salam alaikum. It's a greetings from the Lord. I think it is the last day, or the last minute po na before He ascended to heaven, nagpakita po siya sa kanya pong mga disipulo. So sabi niya, peace be with you. Sapagkat that time sila po ay nagagulumihanan. Sila po ay naguguluhan kung anong kanilang gagawin sapagkat ang ating Panginoon Kristo po, no, ay hindi pa sila sigurado that time na ano pa talaga ang plano ng ating Panginoon. Imagine, in just 3 to 4 years po sila magkakasama. Sila po ay tinuruan ng ating Panginoong Kristo about the gospel, about the teachings of God, no, sa kanila po mga buhay. They were not really aware the true and the reality of what Jesus Christ, no, na ang plano po, ang ginagawa po ng ating pong Panginoon Kristo. Ang alam po nila lang, no, before Jesus ascended to heaven or ascended to heaven, ang alam nila ang ating Panginoon Kristo ay magkakaroon po ng armies, dozens of armies na nakasakay po sa luxurious chariots. At yun po ang kanilang nasa isipan, no? But that time nung sila po ay pinunta ng ating Panginoon, doon lang nila na-realize. Ano po? Doon lang po lamang nila na-realize na ang Panginoon po pala talaga, ang plano niya is more than what they have been taught. It's more than that na sa kanila po iniisip, higit pa sa kanilang iniisip. Imagine po, kundi dahil po siguro kay Tomas, no? Kilala niyo po si Tomas? Si Tomas po ay kilalang doubter o nagdududa
no, sa ating pong Panginoong Kristo. Sabi niya, unless I touch the sugat po ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga kamay at doon sa sugat po sa kanya pong tagiliran, hindi po siya maniniwala. But then, on that time, ang ating po Panginoong Kristo ay lumapit po at nagpakita ka sa kanila. Nagpakita po sa kanila. As si Tomas po, nung hinawakan po ni Tomas ang kamay po ng ating Panginoong Kristo at ang kanyang tagiliran, nabanggit niya, Panginoon ko at Diyos ko. No? So, doon lamang po nagkaroon po ng nagkaroon po at nagkalang po ng malaking kalinawanan po at kaliwanagan po sa lahat po ng disipulo na ang kaligtasan ay dumating sa kanilang lahat. It's not because of physical but because of spiritual. Na sila po ngayon ay makakasama po ng ating Panginoon Kristo. So then, sabi niya, as the Father has sent me, so I send you. So all of us, you and I, no, are mandated to go and tell His word to the nations. Hindi lamang sa lahat ng mga taong uh, mga kababayan natin, but of course, to all nations. Of course, bago ko pong himay-himayin po yung sinabi ng ating Panginoon, gusto ko po muna patunayan po sa inyo na ang ating Panginoon Kristo, bago po siya bumaba sa lupa, ay nandun na po siya sa Old Testament. Amen? Nagpakita na po siya sa Old Testament. No, doon po sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 26, no? Ang sabi doon ng ating pong Diyos na buhay, and God said, let us make man in our image. So hindi mo pwedeng anghel po ang kasama ng Diyos na lumikha po ng buong sanlibutan. That is God. And only God can create the earth. No? Diyos lamang po ang pwedeng lumikha ng sansinukuban. So hindi po pwedeng anghel sapagkat ang angels po, their only responsibility and their only job is protect us, to guide us, lead us, comfort us, and teach us. But because of the blessing of God, tinuro po sa kanila yon. Pero none of them, no, none of them ay pwede pong lumikha. Diyos lamang po ang pwede maglikha. So andun na po siya, no? At yung pag nagkasala po ang mga tao nung panahon noon, no? Sila po ay nag-aalay po ng tupang buhay, malinis, no? At sa panahon po natin ngayon, sino po ang tupang inaalay? Hindi ba ang ating Panginoon Kristo? Siya po inapako sa krus ng Kalbaryo dahil po sa ating lahat, no? Yung sabi nga po sa Exodus chapter 12 verse 7, and then they are to take some of the blood and put it on the sides of and tops of the door frames of the houses where they eat the lambs, no? Yung po yung ginagamit nila, yung dugo po ng kordero o yung dugo po ng mga tupa, ang ginagamit nila para po sila po ay matubos sa kasalanan at para po sila po ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. So, yun po ay replika, no, ng ating po Panginoon Kristo sa kasalukuyan. Nung siya po ay napako, His blood, no, yung dugo po ng ating Panginoon Kristo ang naging daan para po tayo ay maligtas. And also our sickness, illness was healed, no, because of the blood of Jesus Christ. Andun na po siya, especially doon po sa aklat po ng Isaiah, no, chapter 53, no, Isaiah chapter 53 verse 3 to 12, it says like this, no, sabi diyan, it is the one of most striking prophecies about Jesus, no, as it gives a clear picture of Him as the suffering Savior. No? Basahin po natin yan. No? Unlike the Messiah that Israel expected. Kasi gusto nila yung ating Messiah, no? Galing sa langit. Maraming armies, yung pong kanya na-expect eh. No? In the Psalms, or in these Psalms, o sa aklat ng mga ito, ay written about 700 years before the birth of Jesus Christ. Imagine 700 years po ito bago po yung pananakan sa Kristo, hinula na po sa Isaias. Amen? And Isaias po is one of the prophet of God. Hinulaan na po siya na siya po ay darating. No? We learn that he would be despised and rejected, pierced for our transgression. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi po sa Isaiah chapter 53 verse 3, kahit hanggang 10 lang po, ano sabi diyan? Hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdanas siya ng hapdi at hirap.
O sino ho nakaranas po noon? Imagine mga kapatid, ito po ay aklat ng Isaias, no? Chapter 53. Sabi diyan, wala man lang pumansin sa kanya. Di ba walang pansin sa ating Panginoon? Hindi nila kayang gawa ng paraan na ibaba ang ating Panginoon sa Kalbaryo. Di ba? No? Binaliwala natin siya. No? Sa verse 3, sabi diyan, na parang walang kabuluhan. Verse 4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Hallelujah. Praise the Lord. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala natin ito'y parusa o ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap at dinanas niya sa mga hampas ng kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Tama, di mo ba? Tayong lahat ay mga tupang naligaw, nagkanya-kanya po tayo ng landas. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, kanya-kanyang relihiyon, kanya-kanyang ginagawang paraan para pumaligtas. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya'y binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita man lamang. Di ba sino yun? That is Jesus Christ. Hindi mo man lang siya kumibo. Nung hinahampas, niluraan, pinaparusahan, walang kakibo-kibo. Parang tupa ho talaga siya. Ano po? Tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol o hindi tumututol kahit nagupitan. At hindi imimik kahit kaunti man. Verse 8, nang siya'y hulihin at tatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa kasalanan ng kasangkatauhan. Siya inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man lang ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko, ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Hindi ba? Ang ganda. So, sino tinutukoy niya Isaias? Chapter 53 na yan. Verse 3 to 10. Sino po? Si Jesus Christ. Sabi mo sa inyong katabi nga, sige nga po, pakitabi sa inyong katabi, si Yesu Kristo ang dahilan. Si Yesu Kristo ang dahilan kung bakit tayo ligtas ngayon. Sabihin nyo, kayo mahiya. Amen. Praise the Lord. Again, no? Jesus was prophesied po doon po sa aklat po ng Isaias again. Kasi Isaias po talaga, nakita niya na yung future. No? Sinabi na sa kanya ng ating Panginoon, yung future na mangyayari. Even sa Isaiah chapter 7, no, bago po mag 53, napakahaba na po noon. Pero doon po sa Isaiah chapter 7 verse 14, therefore the Lord himself shall give you a sign. Yung sign po na ibibigay ng ating Panginoon Diyos para po sa mga tao na ikaligtas sila. The maiden is with child and she will bear a son. Sabi doon, and will call his name Emmanuel. Hindi ba nasa New Testament po yun? Aklat ng Matthew chapter 1 verse 23. Ang sabi sa Matthew chapter 1 verse 23, behold, the virgin will be with child and shall bring forth a son. Diba? They shall call his name Emmanuel. Emmanuel. They shall call his name Emmanuel. Yan. Kaya nga po sa New Testament, na binanggit na po siya doon. At siya po yung katugunan o siya po yung kasagutan at propesya doon pa sa hinula po ni Isaias. Again, 700 years in between na yun. Napaka-long period of time. Ano po? Na-prophesy na po siya. No? Which is being interpreted God with us. Amen. Praise the Lord. Ibig sa aklat mo ng Micah o Micah, no? Si Prophet Micah po, nag-prophesy na po siya sa kanyang prophesies, no, what is to come. No? This is one of the most or those places in the Old Testament where we see a specific promise that one would come from ancient days, no? To be born in Bethlehem. Saan mo pinanganak ating Panginoon Kristo? Saan? Sa Bethlehem. Very good. No? And this is a clear picture of the promise of Jesus, no? And not just he would come, but where he would be born. Hindi lamang yung siya ay dumating, kundi isinilang, kundi saan siya isisilang. Di ba?
No? Sabi sa Micah chapter 5 verse 2, but you Bethlehem Ephrata, di ba? Micah chapter 5 again verse 2, but you, sabi ni Micah po, Bethlehem Ephrata, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over all Israel. Praise the Lord. Whose origins are from ancient times. Imagine, no? So, doon na po ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga po sa ating tema ngayon, go and tell. Because the Lord has mandated us, no, to tell the world that He is God. No? He can change your lives. And the people needs Him because the salvation, no, na ating pong hinahanap ay nasa Panginoong Hesus Kristo lamang. Praise the Lord. Kaya nga, back to our tema or sa ating title, go and tell. We are mandated to preach the word of God, no? To tell the world that Jesus is alive. Amen? At ang kaligtasan po natin ay tanging kay Hesus Kristo lamang po magbumula, none other than Jesus Christ. So, sabi mo yung katabi, again, go and tell. Praise the Lord. Go and tell. Hallelujah. So, what to do now? Amen. Anong gagawin natin ngayon? We have read those verses from the Old Testament and from the New Testament. What to do now? Ano na pong ating gagawin ngayon? Hallelujah. Now, marami tayong gagawin. Because I will just only give you just 4 na bagay po na ating pong gagawin before we end this topic, no, for today. The first one we have to do, no, is to love. Hindi po yung mag-love po tayo ng ating boyfriend, girlfriend, no? Sabi diyan, you and I are obliged, no, to share His love. Yung po, go and tell. To share, number 1, His love. Bakit? Ano po meron sa pag-ibig natin Diyos? No? Doon po sa John 3:16, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever who believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Amen. Praise the Lord. Ganun po kabuti ng ating Diyos. Hindi niya po inahayaan na mapahamak po ang buong sanlibutan. Ang inyong pong mga magulang, ang inyong pong mga kapatid, ang inyong mga anak, ayaw ng Diyos mapahamak po yan. No? Ganyan po kapag mahal ang ating pong Diyos. No? Sa ating pong buhay, ganun din po. No, hindi niya po tayo pinapahamak. Hindi niya po tayo gusto mapahamak. And that is the first thing that we have to do now. You are now saved already, no? You are now serving the Lord, but you are obliged, you and I are obliged not to share His love. That is the first one. And the second one is words or word of God. You have to share His word. No? Huwag po tayong mahiya na mag-share po ng gospel sa ating mga kaklase, sa ating mga kaibigan, ating mga kabahay, ating mga magulang, ating mga anak. Share mo po ang gospel. No? Psalms 119 verse 105. Ang salita po ng Diyos is lamp to our feet. Yan po yung nagagawi po sa mga tao, nagagawi po sa atin. Kung ano po ginagawa ng ating Diyos, no? Sa kanya nabigay sa atin sa kanyang mga salita, yun po ay nagbabago ng buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Sapagkat ang salita po ng ating Panginoong Diyos ay nagpapabago ng buhay. Ako po ay binago po ng ating Diyos ng buhay. Amen? No? All things has passed away and behold, new are come. New has come. Amen? Dumating na po sa buhay ko ngayon ang pagbabagong aking pong lubos na nakamtan because of the love and because of the message of our Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. And the third one, His promises. Hallelujah. Yung mga pangako po ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Hebrews chapter 10 verse 23, hindi niya, wag mo lang tayo magmukha sa lapi. Hindi niya tayo pababayaan ni iwan man. And that is one of the promise of our Lord. No? His promises, napakarami po. Ako po ay when I used to preach in our church when I was in the Philippines, no? I used to preach the numbers of promises of God. Hallelujah. Alam niyo ba na meron pong 8,000 plus na pangako ang ating Diyos
in the Bible? Amen? Imagine 8,000 plus na promises ng ating Panginoon Diyos ng buhay na meron sa Bible. Pero baka hindi po ninyo alam yan. Baka hindi pa po natin alam yan. Dapat alam po natin yan. No? At ang problema po lang natin ay 2, 3, 4, 5, 10, 20 pirasong problema. Mga kapatid, 8,000 promises. Unlimited. No? Para kang meron kang internet na meron kang 8,000 GB. Paano mo uubusin yun? O di ba? Because the promise of God is unlimited. No? Hingi lang po natin sa ating Diyos. Sa pangalan po natin ang tipong Panginoon Kristo, ang lahat ng bagay ibibigay niya. Hindi ka pa nga lang humingi. Sasabihin mo nga lang sa ating Panginoon Diyos na buhay, yung gusto mong hingiin sa Kanya, no? Ay bibigyan na ng ating Diyos. Share po natin yan. No? Hindi po alam ng mga tao yan. Marami pong tao ngayon, sila po ay very depressed. Very, very problematic po sila. Why? Because they don't know the promise of God yet. No? Maybe, ang alam nila pangako ng Panginoon, 1, 2 lang. But you guys are mandated. We are mandated to tell His promises. 8,000. Sibuyas, kamatis, bawang, luya, paminta, suka, bigas, tubig, yelo, damit, salawal, sombrero, everything that we need. That is 8,000 plus. Bilangin mo yung mga gamit mo sa bahay. Kung baka di bumabot ng 8,000 yan. Baka 1,000 items lang po meron ka sa bahay mo. But meron ka pang 7,000 na promises ng Panginoon. Hallelujah! Share po natin ang kanyang promises. And the fourth one, no, share His return and His kingdom. Doon po sa aklat ng Matthew chapter 3, verse 1 to 3, yung kingdom po ng ating Panginoon. Yung pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Kaya nga bago siya dumating, gusto niya mag-share muna tayo. Gusto ng ating Panginoon sa Kristo na before His return, ano po? Dapat na-share po natin 4 na yan. His love, His words, His promises, and His kingdom that has to come. Yan po yung pangako ng ating Panginoon. Yan po yung dapat natin share. So now again, tell your neighbor, go and tell. Huwag kayo mahiya. Parang ang hina. Go and tell. Hindi rotel ha? Ro and tell, rotel. Hindi po rotel. Ako po yun. But go and tell. No? Tayo po humayo at ipahayag po ang salita po ng ating Diyos na buhay. Huwag po tayong matatakot. Huwag po tayong mahiya. No? Alam niyo po, meron pong istorya from the Bible. Doon po sa aklat po ng 2 Kings before I finish this message. No? Doon po sa 2 Kings chapter 6 and so on. Meron pong istorya doon about Elisha. And if you know about Elisha, ano po yung si Elisha po? Si Elisha po is one of the prophet of God. At ito pong hari po ng Syria ay galit po sa kanya. Why? Because nalaman po niya na tuwing sila po ay atake doon po sa mga Hudyo, sila po ay laging natatalo. So, they were shocked. Sino bang tik-tik sa atin? Sino bang espiya sa atin? So, eventually nalaman nila na si Elisha pala ang problema nila. Why? Because Elisha, he has directed communications to God. Lahat po ng gusto sabihin ng ating Diyos na buhay, sinasabi po kay Elisha. Kaya bago umatake po ang mga Syria na yan, nalalaman mo na po ni Elisha ang gagawin. So one day, ito pong si hari po ng Syria, ay nung napatunayan po niya na si Elisha po ang problema niya, tinipon niya po ang kanyang mga armies. Dozens of armies, tinipon niya po yun. No? Para po hanapin po. Doon po si Elisha, nasa dorma po siya, nakita nila. Panginoon, sabi ng mga tupa niya, kanyang mga army, andun po, nasa dorma po. Si Elisha po, andun po siya. Sugul naman natin siya, kahit tinikon niya po ang kanyang libo-libong armies. Nilusod niya po. No? He want to kill Prophet Elisha. So he sent thousands of armies. No? At nandun na po sila, ito po si Elisha, meron po siyang kanang kamay. No? Nung nandun po sila magkakasama, lumabas po si Elisha. I mean, yung kanya pong assistant, nakita niya po. Lahat ng armies, ang dami, libo-libo. Nakapalig po sa kanilang camp. So sabi ng assistant po ni Elisha, boss, marami sila, di natin kaya. At nung makita nga po ni Elisha, lumabas po siya, nakita niya, balik siya sa kanyang assistant, sabi niya, no, mas marami tayo. Hindi, boss.
Tingin nila siya, marami ho talaga sila, boss. No, 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 mas marami tayo. So, ang ginawa po ni Elisha, para makita po talagang mas marami po sila, he prayed to God. Lord, please open his eyes. So, pinapray po ni Elisha, yung kanya pong assistant, after his praying, no, sa kanya po, paglabas po ng kanyang assistant, nakita niya, oh, mas marami nga tayo, boss. O, di ba? Nakita niya na mas marami nakapalibot na horses doon po sa mga likod po ng mga armies po ng hari po ng Syria. And they were angels of the Lord. The armies of the Lord. Andun po, sinama po nila. No? Sometimes, ganun po tayo mga tao, ano po, hindi po natin nakikita po yung biyaya ng ating Diyos na buhay. Hindi po natin nakikita yung behind the scene. Ang nakikita po natin yung mga problema. Kaya minsan naging dahilan to para tayo mag-share ng gospel. Alam niyo po ba yon? Naging dahilan to, nagitatakot po tayo para po mag-share ng gospel, huwag po tayo matatakot. Alam niyo po, minsan sa ating buhay, isang dahilan yan. Natatakot po tayong mag-share because nakikita natin yung mga lawak po na nasa libutan natin ngayon. Hindi po, mas marami po tayo sa kanila. Amen! Sabi mo sa katabi mo, mas marami tayo sa kanila. Hallelujah! Praise the Lord! Ito pa ang isa, ano po, alam ko po, tayo po ay takot talaga sometimes na mag-share. Bakit? Kasi marami tayong mga bagay na nakita sa ating mga nakaraan. Huwag po natin isipin yun. Alam niyo ba, ang mga Israel, bakit po sila 40 years pong na-stop o na-stuck over doon po sa kanila pong camping or kung saan sila ikot within 40 years? Bakit po ang tagal nila doon? You know what? No? You know what is the reason? Why? Hindi po dahil sa makasalanan po sila. Hindi rin po dahil po sa, maaaring isa po yun. Matigas po ang kanilang mga ulo. Pangpasaway po sila tulad po natin. Pero hindi po yun. No? Kung bakit po sila tumagal doon, alam po ng ating Panginoong Diyos na buhay na sila hindi pa ready. They have no army, even one. Wala po silang armies, wala po silang counselor. Para po sila ay lumaban po sa kanilang mga sagupa sa daan. So instead, no, the Lord taught them in 40 years. Kaya nagkaroon po sila ng mga armies. Andiyan po si Joshua, sila Moses, no? At yung mga kings, no? O yung magiging kings sa susunod. Alam ng Panginoon, meron nakahula na magiging kings, no? So, tinarin po sila ng ating Panginoon. Tinarin po sila ng ating Diyos na buhay. At bago lamang sila nakapunta doon, trainable na po sila. Kasi kung dadaan po sila sa shortcut na daan, maubos sila. Hindi man wala naman sila alam sa pakikipaglaban. Sila po yung mga alibi from Egypt. Nung kinuha po sila ni Moses, mga alibi po sila. Taga-igib, taga-buhat, taga-hukay, taga-pukpok, taga-asarol, taga-ugas ng plato. Lahat. Alibi sila. Wala po silang alam sa pagkipaglaban. Kaya kung sila po ay direktang nilagay ng ating Panginoon doon sa promised land, mauubos sila. Why? Marami yung mga armies doon. At hindi nyo pwedeng dumaan basa-basa sila, patayin nung panahon na yun. Patayan po. Mamamatay po sila at maupo sila at wala po maging Israel ngayon. And that is the bayan ng Diyos eh. No? Bayan po sila ng ating Panginoon. Kaya hindi po dapat silang maubos. At yun po ang ating buhay. Hallelujah, praise the Lord. Kung tayo po ay nakakaranas po ng parang stagnant ang ating buhay, kung naranasan po natin na parang tayo po ay nahirapan sa buhay, na parang wala nangyayari, hindi po. May pangako po ang Diyos sa atin. Nire-ready lang po tayo ng ating Diyos. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, nire-ready ka ng Diyos. Marami pong gagawin po ng Panginoon po sa atin. No? And before I end this again, before tayo tumuko sa ating conclusion, alam niyo ba, no? Ang buhay ko po bilang isang patotoo, nakita ko within my 30 years plus na buhay na aking paglilingkod sa ating Panginoon Diyos na buhay, nakita ko yung kabutihan ng ating Diyos. Hindi po may tatago yan. Alam po ng pamilya at chiko po yan. Ate Delia, kausapin niya yan, no? Madalas yun sa Ate Delia nung araw, no? Nadadala ng mga prutas, pagkain niya sa amin nung wala po akong trabaho, no? Nung nasimula pa lang kayo mag-asawa ni Pastor Iris po, no? Yan, pati mga kababaihan, no? Pati mga members po natin, mga Hakla family, hindi po namin makakalimutan yan, no? Ang kabutihan ng ginawa ng ating Panginoon sa buhay, ginamit po kayo lahat sa aming buhay.
Kasi nakita ko po nung pa lang, nakita na po namin mag-asawa na yung ating Diyos, meron pangako. Ang tanging lamang dapat ng aming gawin, go straight to promise of God. Amen. Share His word, share His love, share His promises, and share His return, His kingdom. Yun ang aming ginawa. Wala na po kami ibang ginawa, kundi share po ang kanyang gospel. Hindi po kami himinto. Napagod man kami, nagutom man kami, wala man kami pambayad ng kuryente, wala kami pambayad ng bahay, hindi po kami himinto. Bakit? Kasi alam namin na mayroon kaming Diyos. Kung kami bababayaan ng Diyos sa gutom, okay lang. Amen. Pangako ng Diyos, di kayo bababayaan. Eh, hindi naman talaga binabayaan ng Diyos. Yung mga anak po namin na yan, si Neo, si Sikaina, ako pinatutuwa, napakalusog ng mga batang yan. Pero alam mo sikreto kung bakit malusog yung mga yan? Am lang yan, huwag mo kayong kwento sa iba. Laking am yung mga yan. No? Yung nung araw po, nagpo-produce po kami ng mga am sa mga kapatid ko, nanay ko, nay. Bukas na magluto kayo ng maraming sabaw, yung kanin nyo, dami nyo ng sabaw. Gawin yung mga kapatid ko. Magluto ka ng maraming sabaw, kunin mo yung am. Dadaanan ko rito. May bike pa ako noon. Yung bike ko, nagbigay pa ng ating mga patira, pineda pa sa akin ng mga Hakla family. No? So, ano pong ginagawa ko? Minsan walang am. No, nakakalimutan nilang kunin. So, ginagawa ko, namin mag-asawa, yung bigas na itim, yung bigas, pinapatutong namin yan. No? Ito mga anak ko naman, ganun po sila. Si Neo, tontuwa, lalo si Kaina. Kaya laking am yan. Tapos yung gatas niya, no, kape. No? Bisa walang kasukan, hindi sila nagreklamo. Gagawin nila. No? Tuloy pa rin sila. No? Dumidede pa rin silang dalawa. No? Kaya si Neo, no, naalala ko one time, gigising po kami ng 10 o'clock ng umaga, mag-aalmusal po kami, isang lakami lang, noodles lakami. Hindi ko makakalimutan yun, bigay pa ng kapatiran. I think si Ate Delia po bumibigay nun. No? Yung nga naming tanghalian na at merienda. Gigising po kami ng alas 10 niyan ng umaga, lahat kami. Kakain kami ng 11 or 12. Tanghalian na namin yung isang noodles na yun. Dadamihan ko po ng sabaw yun. No? Tapos yung kanin, may konting kanin, no? And then, hatiin pa namin sa gitna yun, no? At tutulog ulit kami after 1 o'clock. Di gising na kami, 5 o'clock na. Di may hapunan na naman kami. O di isa lang yung noodles na yun. So, naranasan po namin mag-asawa yan. Hindi niyo po alam yan. No? Hanggang ngayon, malamang ngayon po na namin yan. Kaya mga anak ko na yan, malulusog yan, laking am. Hindi na natin kailangan ng komersyal. No? Praise the Lord. Puri pong ating Diyos na buhay. No? At sa ating conclusion, I just want to tell you, no, that the death and the resurrection of Jesus Christ are proofs po that and evidences that Christ was died and rose again for you and me. Kaya tayo mag-share tayo ng gospel. Historically, pinakita na po yan sa buong mundo. Kahit saan po kayong librarian, historian, magpunta. No, may mga historian po tayo sa bawat lugar. Napatunayan po nila na si Kristo po ay talagang nabuhay at namatay. Even geographically, doon pumunta po kayo ng Jerusalem, pumunta po kayo ng Israel, and everything was recorded. No? Andun po siya. And of course, plus, your testimonies. Yan po yung ating pong pangalawang evidences po talaga na totoo po ang ating sinasabi. Yung testimonies po natin, yung nangyayari po sa inyo, yung nangyayari po sa amin, pares lang din po yan. Nagkaiba lang po tayo ng senaryo. Pero yung kinukwento ko sa inyo kanina ng anak po, laking am at kape, wag lang po kayo maingay. Pero alam po na yan ng ating Panginoon Diyos, hindi po namin makakalimutan yan. No, that is our testimonies. Amen. Pag nag-share kami ng gospel, kasama lagi yan. No? And that is your powerful and concrete evidence, no? Or evidences na tayo po ay gagamitin ng ating Diyos. Hallelujah. Sabi mo nga sa iyong katabi, gagamitin ka ng Diyos. Amen. Ating palapakan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. O, palakpak po yung malakas. Yan. Para kayong laking am din Praise the Lord. No? Now, again, sabi ko po sa inyo mga kapatid, go and tell. Sabihin po natin sa ating pong katabi, again, go and tell. Amen. Mapirutil hindi rutil Go and tell. Praise the Lord. Hallelujah. Again, salamat po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay sa umagang ito. And happy 6 years anniversary. Hopefully po, ako po ay nanalangin sa ating Panginoon Diyos na buhay
na next year po ako po makauwi and ako po na natutuwa at ako po gagamitin muli ng ating Diyos sa inyo po lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa inyo lahat. Praise the Lord.